Hello! Masayang afternoon mga kabasket. November 14, 2023, araw po ng Martes. And ngayong araw ay magbibigay tayo ng update dito sa ating tanim na bell pepper sa ating greenhouse. Malakas po yung hangin. Yan, meron po yatang binabantayang tropical depression na papasok sa Philippine Area of Responsibility. So sana po ay nakaready po ang lahat ng ating mga kabasket, ang ating mga kagulay sa kanilang mga gulay, no? At sana huwag maging malakas ang bagyong parating. Ngayon, medyo matagal akong hindi nakapag-update dito sa ating bell pepper. So ayun yung ating pipino. Sa mga sumusubaybay sa pipino, naka 13 harvest tayo. So sa nakaraang video, check nyo na lamang po dyan sa ating video archive. Ngayon pong araw na to, sa video na to ay pag-uusapan naman natin ano-ano yung mga ginawa nating activities dito po sa ating ina-experiment na bell pepper sa low elevation area dito sa Palayan City. At titingnan natin kung mapagbubunga po natin, mapagbubulaklak, mapaglalaman ba natin na maganda, mapagbubunga ba natin na maganda yung ating Aristotle bell pepper dito sa Palayan. So coming up po, just continue watching. So we're back and ayan, ito na po yung ating ika 32 days ng ating bell pepper. Medyo nakikita nyo po bumiberde na, no? Medyo maganda na siya and nakapaglagay na kami ng first level ng ating stick, no? Pole stick. So ang gagawin po natin, kailangan kami kasi once po kasi na nagkabunga yan, importante na may nakaalalay na po sa ating mga tanim. Dahil once na lumaki na po yung bunga yan, baka mabali po yung ating mga sanga. So usually po itong ating pole sticking ay magkakaroon po tayo ng banana twine na 3 level. So 3 level po yung gagawin ko dyan. Pwede rin po sa 2, pero at in this case siguro mga 3 po ang gagawin ko. Isa sa gitna and isa pa doon sa dulo. Hanggang sa tumataas po yung ating bell pepper ay maglalagay po ako ng guide. Okay? Para hindi po mabali yung sanga. Iingatan natin yung sanga. And sa edad niya na 32 days after transplant ay nag-change over period na po siya, no? Change over na po yung ating halaman at from vegetative nagbubulaklak na siya. So ito po yung ating kondisyon ng mga dahon, hindi masyadong malapad, hindi ko lang masyado siya pinapalapad dahil kinokontrol ko yung pagbibigay ng nitrogen. Pero magmula po sa bukas, okay, mag-a-add na po tayo ng nitrogen para mapalapad na po natin yung kanyang dahon. Parang gano'n po, mayroon pong isang malapad doon. So gano'n, papalaparin na natin dahon para madagdagan natin yung tagaluto na pagkain ng ating halaman. So magde-drench po ako. So bukod po sa dinedrench ko rito na slight dosage ng fertilizer sa ating drip irrigation, ay magde-drench po ako mamayang hapon after ng video na to. Magde-drench po ako ng fertilizer. So dito ko ilalagay sa butas, yan, tigkakalahating lata, isang puno. Okay, ang ide-drench ko po rito guys ay konting nitrogen saka yung ating solution na Unique 16 saka Nitrabor. So yun po yung ide-drench natin yan, tigkakalahating lata lang. So ang drenching po ay every 5 days. Okay, so ganito po ang sistema dahil hinihil pa rin po natin yung kanyang mga talbos. Actually nag-skip po ako mag-apply ng insecticide sa mites dito dahil nasira po yung sprayer ko. Medyo bumalik po yung mga kuto, no? Bumalik yung mga kulot-kulot, pero hindi naman ganun ka grabe. Ayan, medyo nakikita nyo po nagkakaroon na naman ng brown. Na-miss lang ako na mag-spray, kaya nga po importante na tuloy-tuloy po yung spray natin dito at this stage kasi yung pong mga bagong dahon, yung mga talbos niya, inaatake po ng mites dahil nakalilim po tayo. Yung mites gustong gusto po niya sa lilim, so inaatake niya. Mites, strips, magkakasama na po yan. Kaya itutuloy po natin yung pagkontrol at yung ating maintenance or preventive spray. So nung 13 po nag-spray na ako rito ng Telluride na may kasamang Guard Max. So bukas po ang schedule ng next spray po natin dito 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, sa 16 po. Sa 16 ay mag-i-spray po ulit tayo ng Telluride at sasamahan naman natin ng Tri-Guard.
Telluride, Triguard, and then siguro mag-add tayo ng isang ng Power Max, no, foliar, no, para sa pagpapalabas ng kanyang dahon. So ayan po ang i-spray ko rito, and as you can see po, may mga bulaklak na, nakikita na natin puting bulaklak. Aalagaan po natin yan. Very crucial po na alalay lang spray natin sa age na ito, dahil baka po mahulog yung bulaklak. So hindi ko na po i-abort yung bulaklak na yan, na po yung pagtutuluyin ko. Kaya alalay lang po tayo sa spray. Ingat po sa pag-a-add ng nitrogen, dahil gusto natin at this point, at this case, no, na mapunta sa generative stage yung ating halaman. So i-watch out po ninyo pag ganyang mga stage, i-watch out po ninyo yung ratio ng nitrogen to potassium. Yan po ang i-watch out, yung nitrogen to potassium. Kapag mas marami pong potassium ang ratio nyo, halimbawa 1 nitrogen and 1.5% potassium, mako-convert siya sa generative stage. Kapag naman po mas mataas ang nitrogen, mako-convert siya sa pagdadahon. Okay? So yan, i-check nyo po yan. Lagi nyo pong i-monitor kung ilang portion yung nilalagay nyo. So, hindi lang po kayo basta-basta maglalagay ng triple 14 or unique 16. So kung gusto nyo po na mas maganda yung pagbubunga, dagdagan nyo po yung ratio ng potassium, yung K nya. Dagdagan nyo ng kahit kalahati. So kung halimbawa ang pataba po natin is isang lata ng sardinas sa isang timbang tubig, at gusto niyo na siyang pagbulakalakin, palakihin yung bunga niya, maglagay kayo ng kalahating lata na potassium. Okay? Lagi niyo taasan yung ratio ng potassium versus dun sa nitrogen. Ang ano po diyan, ang content or ang amount po ng nitrogen intake or potassium na nandiyan po sa lupa ay malaki rin pong epekto sa calcium intake. Okay, saka sa magnesium. So i-watch out nyo po yun, wag po masyadong sosobrahan. Alright, so sa mga susunod na araw ay pabubulasin, pagdadahunin ko na po ito. Alalay lang, saktong nitrogen lang para lumapat po yung dahon, and then magpo-foliar spray na po kami. Okay, magpo-foliar spray na po ako rito. Alright, so ano-ano yung mga ginawa natin in the past days na dito sa ating bell pepper. So napakainit po, no? Wala pong ulan dito sa Nueva Ecija, sa Palayan. Mainit na mainit po ang panahon. And ayan, itong pag nag-i-spray ako, bumabagsak po yung mga bell pepper natin. Kaya naglagay na tayo ng guide. So ito po yung guide natin, bukawi lang po yan, old na bukawi. Hinati ko sa gitna, yan. And then naglagay na tayo ng unang layer ng ating trellis. Yan, inipit lang, iipitin mo lang siya para hindi po siya bubuwal-buwal. Actually dapat po nakaganon niya, naka-twist. So, hindi ko lang naisabi kanina, siguro tatalian na lang niya bukas. Pero tinutwist po namin yan, kino-crossover namin na gano'n para hindi na siya hindi mo na itali. Okay? Pero since nandyan na yan, nagawa na yan dyan, lalagyan ko na lang ng straw dito, tatalian na lang niya para maipit. Madali lang naman yun. Okay, so yan, ang ganyan na po ang stage ng ating bell pepper. Tingnan natin yung ating lettuce, yung may pagitan na lettuce, yung ating romaine, kung ano kanyang estado. So yan po yung romaine natin, no? Bumiberte na rin. Dito namatay yan nung bata siya. Okay, na-dead siya nung bata kasi masyadong maliit nung tin-transplant ko. O yan, pero so far naman okay naman. At nakaka-catch up naman siya. O, kailangan na rin ng nitrogen ng ating lettuce sa gitna. Okay? So ito yung sinasabi ko sa iyo guys. So bumalik po yung mga mites. Ayan. Balik na naman sila. Kaya dadagdagan po natin yung dosage ng ating Telluride. So Telluride lang ginagamit ko. Pag halimbawa ayaw pa rin siyang sa Telluride, mag-ship po ako sa ibang Abimectin AI. Katulad po ng pwede po yung stress, pwede po yung Siamectin. Ayan, may mga available naman po sa market. Meron ding Atmos, pwede rin po yun. Okay. So ito namang ating Rizwan ay talaga ito, grabe po yung tama niya, oh. So yan ang problema ko ngayon. Na-miss lang ako makapag-spray ng isang beses, balik agad siya. So yan, i-heal po uli natin, balik po tayo sa proseso natin. And anong tawag doon, i-maintain natin yung spray para hindi na siya makabalik pa at ma-dense na yung mga itlog diyan sa mga palipaligid, and then yung uusbong pa ng bagong population ng mites and thrips. Alright, so yan po ang ating kondisyon ng ating bell pepper.
So far naman lumalaban po yung ating bell pepper sa mainit na panahon. Pumasok na po ang amihan, malamig na po sa gabi, lumalamig-lamig na, kaya mapapansin po ninyo nagaganda na po itong ating halaman. Gustong gusto po ng mga bell pepper yung malamig sa gabi. Okay, yun po yung tamang timing ng pagba-bell pepper dito sa Pilipinas. Kung gusto nyo po ng magandang bunga, high quality, sa Oktubre po kayo magtanim. October, November, December, yan yung mga buwan po na yan ang kasarapang pagtatanim ng mga bell pepper. Okay, so yan, yan po yung ating lettuce. Malapit na. Anong araw ba natin ito transplant? Asan ba yung transplant natin? Ayun, sana to 928. Umeberde na dun sa side na yun. So once po na ma-harvest yan, ipapalitan ko po ng kamatis. Yung pong ating namang mga zucchini, abay hindi po magtuloy-tuloy yung bunga. So hindi niya yata kaya yung init ng panahon dito sa palayan. Possible po hindi niya kaya. Napapanat po ayun. Napapanat yung kanyang bunga. So malapit ko na pong itong desisyonan, mga kaibigan. Kapag po hindi pa rin po nagtuloy-tuloy ang kanyang bunga, bubunutin ko na po yan. Papalitan ko na lamang po ito ng kamatis o kaya sultan. I think kamatis, kasi meron po akong kamatis doon sa sultan. Papalitan ko po ito. Makakagawa po ako rito ng 2 linya. And yun po ang itatanim natin dyan. Kamatis na garnet saka avatar. Alright, so yun po mga kaibigan. Abangan lang natin. Siguro yan, didesisyonan ko na po yung ating zucchini, kasi sayang po yung space. Nanghihinayang ako sa space. Almost 1 month na po siyang andyan, pero hindi siya nagiging productive, kaya kikitlin na natin siya, and then gagawin natin siyang compost, tapos tatamnan ko na lang yan ng kamatis saka sultan. Okay, siguro yung isang linya kamatis, yung isang linya sultan. So kasya po dyan ang 3 linya yan sa side po na yan. Okay, so yun po yung gagawin ko dyan sa area po na yan. And then dito sa side na to, yan yung mga pinagtutuluan po ng mga drip yan. Pwede pa ako maglagay dyan na sultan. Yan. So sultan na lang po siguro sa dulo, kasi sayang yung space, no? Sayang itong area na to. So yan, ayan po yung ating mga plano rito. And dun po sa gilid, meron pa po tayong area dun sa gilid. Possible kamatis pong itanim ko sa gilid na yun. Okay, either kamatis po or sultan. Yun naman po is mababa naman pong mga halaman yan. So hindi po siya haharang dun sa ating bintana. Okay, meron po kasing gilid doon, pakita ko sa inyo. Puntahan natin. Pwede ako maglagay ng sultan para sa gilid, kasi yung aking sultan na seedling ay lumalaki na yan, no? Yung gilid po na yun, pwede ako magtanim na sultan. O kaya po ay kamatis. Pwede yan, kaya niya po yan yung ganyang amount ng lupa. Okay. So yan, yan po mga kaibigan. Yan lang po ang ating update. So hopefully po ay nabigyan ko kayo ng information. So walang masyadong ganap, no, kasi ganun po talaga yung pagtatanim ng bell pepper. Wala naman, di mo naman need na bantayan yan araw-araw, pero makikita po ninyo na so far on schedule po tayo sa mga activity natin sa bell pepper. So i-recap po lang po, no, yung ating mga ginawa for the past days. Unang-una, continue po tayo ng pagbibigay ng preventive na insecticide spray sa foliar. So nagbigay din tayo dyan ng systemic po na fungicide, yan. And then pinaka main insect po na kinakalaban natin ngayon, kinakaharap natin ngayon ay yung mites o kaya yung thrips, white flies. Wala naman po ako nakikita lilipad-lipad na white flies. Okay, yung ating pong bell pepper ay nasa flowering stage na, nag-convert na po siya sa vegetative to flowering stage, kaya pag-a-adjust na rin po tayo ng ibibigay na pataba. So medyo ibuboost ko yung nitrogen ng konti, bahagya lang, para mapalapad ko na yung dahon, para in preparation po sa kanyang pamumulaklak. Okay, konti lang, konting adjust lang, kasi masyadong mahina po yung binibigay kong nitrogen, kaya mapapansin niyo po yung dahon natin hindi masyadong malapad. Hindi po katulad ng mga nandun sa loob ng ating greenhouse. Usually po kasi yung nasa greenhouse natin, kapag ganyan yung edad, malalapad na po yung dahon, parang ganun po, ayun, no? Yun po yung katamtaman niya dapat. And mag-a-apply din ako ng manual drenching para mabigyan ko ng, kumbaga parang takal, para takal yung ibibigay ko sa puno. Manual drenching na mas matapang po yun. Yung manual drenching po ay mas matapang kaysa po dun sa
inilalagay ko sa ating irrigation. So yun, sticking, naglagay na rin po tayo ng support, first layer ng support, mga 2 weeks or 3 weeks from now, maglalagay tayo ulit ng another layer ng support. So tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa umabot po sa ating bewang. Okay, dito po sa taas siguro crossover ko na lang na ganun kasi sasabit lang po na ganun yan. So I'm very excited to share yung journey na ito with you guys, and hopefully subaybayan nyo po, sundan nyo po hanggang dulo. Sama-sama nating obserbahan, tingnan kung mapagbubunga ba natin itong ating green bell dito sa Palayan City. Okay, yung pong ating mga romaine lettuce ay nakikita na natin, no? 2 to 3 weeks guys, haharvestin na po natin yan, kaya abangan po ninyo. Okay. Pang December po yan guys, pang December. Magkano kaya lettuce sa December? So yan, tingnan natin, subok lang. Okay, eventually po, obviously po, yung lettuce po dito sa Palayan ay kayang-kayang mabuhay. Last time po na nagtanim ako rito, wala pang ganyan, no? Wala pa akong mga shading net, pero nabuhay naman natin yung lettuce. Okay, so yun lamang po mga kaibigan, ang update natin. As always po, kung kayo po ay may mga katanungan, wag po kayong mahiyang mag-iwan ng comment po dyan sa ating comment box. Okay, kung may question kayo, iwan nyo lang at tatry kong sagutin sa ating sa susunod kong mga video post. Okay, and yun nga, yan po ang ating update so far. Again, ayun po yung mga na-encounter natin, wala pang masyadong ganap. At ayan, tuloy-tuloy lang natin siyang inaalagaan. Okay, and then ayun, yun lamang po mga kaibigan. So, abangan nyo po, nagtanim na po kami ng kamatis po nung kahapon. So gawan ko ng separate video po yan, and bagong follow along sa ating kamatis, sa ating Minabuyok project. So yun po, so baybayan po ninyo. So sa ngayon meron na po tayong 3 crop na inaalagaan. Ito pong green bell, yung pong ating pipino, and then yung pong kamatis sa Minabuyok Talavera. So nasa 4,000 po yun, at titingnan natin kung mapapaganda ba natin yung ating kamatis doon. Okay, yun lamang po mga kaibigan. Kung hindi ka pa nag-subscribe, nakarating ka po sa dulong-dulo ng ating video at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka para yung susunod na ipopost natin maya-update ka, makikita mo, masusubaybayan mo. As always, andito lang po tayo. Tutuloy-tuloy po natin yung pag-update ng ating green bell. Tutuloy-tuloy po natin hanggang sa dulo po. Tingnan po natin. Good luck po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye!